Hello guys! Welcome back to my another vlog. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga pinuntahan at ginawa ko sa first 3 days ko dito sa Pilipinas. Ang una kong ginawa is nagpabalayad siya ko. Alam niyo ba, wala pa akong tulog niyan. Mula lumapag ako ng airport kagabi, kinaumagahan dyan ako dumiretso. 9 AM pa lang andito na ako, hinatid ako ng asawa ko. Then, nung lunchtime, pinuntahan nila ako ng anak ko, nagulat ako para dalahan ako ng food. Sabi ko kasi sa kanya na miss ko yung McDo, wala kasing alaking sa Amerika. Umabot pala ako dito ng 5 hours kasi damage na daw yung hair ko, kaya hinair botox pa. Ang galing talaga ng gumagawa ng buhok ko na to. Every time kapag umuwi ako ng Pilipinas, sa kanya ko lang pinapahawak yung buhok ko. 2:00 pasado na ako natapos dito at sinundo na rin ako ng mag-ama ko. Ang next schedule ko dito is yung nails. 1 PM sana, kaya lang tumagal sa buhok ko, kaya na-move na lang mamaya. Pinagkakasya ko kasi talaga sa 2 araw lang yung mga gagawin ko dahil saglit lang ako dito sa Pilipinas. Nakakatuwa lang tong partner ko ever since kahit nung bago pa kami, support lang siya sa mga kaartehan ko. Pumunta muna kami ng SM dito dahil 5 PM pa naman yung next appointment ko sa nails. Literal na time is gold, walang sinasayang na oras. Kaya nagpa-eyebrow trim muna ako since nasa listahan ko rin naman to. Every time na uuwi ako ng Pilipinas, lahat talaga ng pamper ginagawa ko dahil mahal yung mga services na to sa Amerika. Next naman dito yung Hey Sugar, magkatabi lang sila. Nagpa-Brazilian wax lang ako habang hinihintay ako dito ng mag-ama ko. Buti na lang talaga may asawa akong mabait. Mahaba yung pasensya tapos walang reklamo. After nyan, pumunta na kami ng Watsons. Onti lang naman yung mga kailangan ko dito pero binili ko na dahil nga saglit lang ako, baka wala na akong oras. OG lotion ko talaga yung Abone from Thailand. Every time na may umuwi ng Pilipinas, tapos bumabalik ng Amerika, laging ayan yung pinapasabay ko. Kahit ang dami ko nang natry, yan pa rin talaga yung binabalikan ko. Dapat kakain pa kami niyan sa labas pero wala nang time dahil nga may appointment ako ng nails ng 5 PM. Nakakahiya naman kung ipapamove ko ulit. Gusto ko pa sana mag-ikot dito sa mall, bibilang ko ng mga damit yung anak ko kasi yung mga dala ko, ang lalaki sa kanya. Pero wala nang time kaya sabi ko baka bukas na lang ulit. So pumunta na nga kami dito sa my nails appointment ko. Matagal na ako nagpapagawa ng kuko sa kanya, hindi pa ako umaalis ng bansa. Kaya sa kanya na talaga ako lagi nagpapagawa. Pag umuwi ako ng Pilipinas, nagtatry man ako sa iba, sa kanya pa rin ako bumabalik. Ginabi na kami dito kaya pagtapos nito umuwi na rin kami. Kinaumagahan, pumunta naman kami sa eyelash appointment ko. Dapat kagabi din tong schedule ko pagkatapos ng nails, kaya lang hindi na kaya, wala pa akong tulog nun. Ang hectic kasi talaga ng schedule ko dahil 1 week lang ako dito sa Olongapo. Anyway, second time ko pa lang pala nagpapagawa dito ng eyelash. So far, nagustuhan ko naman siya. After nyan, sinundo na ako ng asawa ko. Tapos pag uwi namin, nagluto siya ng sinigang dahil request ko. Habang nagluluto siya, binihisan ko na rin yung anak ko dahil may practice nga pala siya ng 1 PM para sa graduation nila. Actually, pagkaluto ng sinigang, hindi na kami nakakain. Dumiretso na kami sa SM sa practice ng graduation ng anak ko dahil nga late na siya. O diba, habol-habol yung oras, pati ako nai-stress. Habang nagpa-practice siya ng graduation, natuwa lang ako. Dahil mami pala ang kasama niya magmamarcha, buti na lang talaga umuwi ako ng Pilipinas. Kasi malulungkot talaga ako pag graduate yung anak ko, tapos wala ako. After ng practice niya, pumunta kami dito sa iSports Playground. Nakakatuwa lang kasi ang laki na talaga ng anak ko dahil umalis ako ng Pilipinas, sanggol pa siya. Ngayon gagraduate na siya nursery 2. Sa mga nagtatanong at nagko-comment, bakit hindi ko ba daw kinukuha yung mag-ama ko? Nakaprocess na po yung papers nila, matagal lang talaga processing time, lalo kapag Amerika ang pinag-uusapan. Kahit asawa at anak mo pa, it takes years, lalo ngayon naghigpit na si Trump. I mean, naloloka lang ako sa mga nagko-comment. Sino ba namang gusto ng LDR at malayo sa anak, di ba? Syempre kung ako yung masusunod, gusto ko makuha ko na talaga sila, pero hindi ko naman hawak yun, kaya kailangan talaga namin maghintay. Anyway, after namin dito sa playground, pumunta naman kami sa Uniqlo. Nagtitingin din kasi siya ng mga isusuot niya sa Hong Kong, pati yung anak ko, hinahanapan ko. Yung mga dala ko kasing damit sa anak ko, ang lalaki, tama naman yung size, 3 to 4 years old, pero nung sinukat ko sa kanya, malaki talaga kasi maliit na bata tong anak ko. Ang hirap talaga kapag hindi na sa'yo lumaki yung anak mo, hindi mo na siya kabisado. After namin sa SM, dumiretso kami dito sa orthodontal clinic. Nagpa-adjust kasi yung asawa ko para sa braces niya, tapos nagpa-teeth cleaning na rin kami parehas. Isa din to sa palagi namin ginagawa kapag umuwi ako ng Pilipinas. Nung magbabayad na ako, nakakatuwa lang kasi nakilala pala ako dito na nanonood ng vlog ko. After namin magpa-cleaning, dumiretso kami sa grocery saglit. Drinap lang namin to sa bahay pati yung anak ko, tapos umalis ulit kami. Pumunta naman kami ng SM downtown para kumain. Actually, dyan na rin ako. Kikitain ko pa kasi mga friends ko that night. Pero habang wala pa sila, dumaan muna kami dito sa Greenwich para kumain. Ang tagal daw ng order, kaya binidyohan niya muna ako dahil ang ganda ko daw. Huy, na-inlove na naman. So after namin kumain, dumating na sila. Nakakatawa lang kasi kahit ang tagal na namin hindi nagkikita, andun pa rin yung mga closeness namin, hindi nagbabago. Kulang lang sa oras kasi mga 8 PM na yan that time, tapos may usapan pa kami ng mga high school friends ko ng 11 PM. O diba, pinagkasya sa isang araw lahat. Ganun ka-hectic yung schedule ko, kaya kahit wala akong tulog at kain, go.
After nun, pinick up ko na yung mga in-order kong food para naman sa mga bisita ko ng 11 p.m. Actually, rush pa yan. Kaka-message ko lang sa kanya. Masarap kasi siya magluto. Nung pauwi na ako, naabutan ko pa sila sa kanto. Eto naman yung mga kabatch ko nung high school. Every time na uuwi ako ng Pilipinas, hindi pwedeng hindi ko talaga sila kikitain. Kahit na busy na kami sa kanya-kanya naming mga buhay, wala talaga nagkakalimutan. 3 a.m. na kami natapos dyan. Actually, hindi naman ako umiinom. Nagpainom lang ako para sa kanila. Dumiretso kami dito para mag-food trip kasi na-miss din namin gawin magkakasama lahat to. So, dahil nga mag-uumaga na nito, nag-uwian na rin kami pero ang saya-saya pa rin. Imagine, pang 3 days ko pa lang to sa Pilipinas pero ang dami ko nang nagawa kahit wala masyadong pahinga. Nung pauwi na, nag-try ako mag-jeep kasi na-miss ko rin to. So, yun lang guys. Bye! See you on my next vlog.